Itinaas ni Yonit ang kanyang mga kamao, naghahanda na lumaban, at nag-iisip, gagawin ko. Si Yonit ay gumawa ng isang fighting stance, napapalibutan ng kumikinang na enerhiya, at may kumpiyansa na nagdeklara, sasabihin ko sa iyo pagkatapos magtagumpay ako, ang Sword Emperor, naghuhugot ng kanyang espada, ay tumawa ng malakas, sumisigaw, ho ho ho, gusto ko ang iyong diwa. Gamit ang kanyang espada na nahugot, ang Sword Emperor ay masigasig na nagsasabi sa batang martial artist, sige na, simulan mo na. Habang parehong naghahanda para sa kanilang komprontasyon, sinabi ng pagsasalaysay na si Yonit ay nagmalaki sa pagiging isang kampyon, anuman ang kasanayan ng Sword Emperor. Nagpapatuloy ang pagsasalaysay, ipinaliwanag na dahil sa kanyang pagmamataas, hindi nais ni Yonit na magtapos ang pagkikita ng lamang sa isang pagtuturo, habang ang kanyang kamao ay kumikinang sa kapangyarihan. Nagtatapos ang pagsasalaysay, nagbubunyag na si Yonit ay nais lamang ng isang tiyak na kinalabasan. Ang Sword Emperor ay ipinapakita sa isang close-up na nakatingin sa ibaba na may matinding focus, enerhiya na lumalabas mula sa kanyang kamay, handa na tanggapin ang atake ni Yonit. Binibigyang diin ng pagsasalaysay ang layunin ni Yonit na makapag-iwan ng isang malalim na impresyon sa Sword Emperor sa panahon ng kanilang sparring session. Isang pula at abstract na imahe ang nagpapakita ng tila isang sirang gauntlet o braso na napapalibutan ng madilim na pulang enerhiya, posibleng sumisimbolo sa isang brutal na pagkatalo o ang tindi ng nalalapit na labanan. Ang babae ay nakatingin na may isang nalulungkot na pagpapahayag at isang butil ng pawis, naglabas ng isang balisa na H habang ang tensyon ng napipintong sparring match ay umaakyat. Si Yonit ay gumawa ng isang fighting stance, kumikinang sa enerhiya, ngunit sa loob-loob na kinikilala ang labis na lakas ng Sword Emperor, nagtapos, walang magagawa. Masyado siyang malakas. Si Yonit sa isang close-up ay napagtanto na ang dalisay na kapangyarihan ay hindi sapat laban sa kanyang kalaban. Nagpapasya, walang magagawa sa kanya sa pamamagitan lamang ng dalisay na kapangyarihan. Ang tanging kalamangan na mayroon ako ay impormasyon. Napagmasdan ni Yonit ang mga martial artists sa Central Plains ay hindi pamilyar sa kanyang martial arts, iniisip na makakagawa siya ng isang breakthrough kung gagamitin niya iyon. Nararamdaman ni Yonit na wala siyang pagkakataon laban sa Sword Emperor, ikinukumpara siya sa isang malaking bundok at nag-iisip na ang pagkakaiba sa kanilang martial arts level ay astronomical, mas malaki kaysa sa langit at lupa. Natalo, si Yonit ay nakaupo sa lupa, isinasaalang-alang ang pagsuko at pagtanggap ng pagtuturo ng Sword Emperor. Pakiramdam niya ay isang walang halaga na, langgam, sa palad ng Sword Emperor, pinag-iisipan ni Yonit ang kanyang kasalukuyang limitasyon, iniisip, walang paraan na mahawakan ko siya sa aking kasalukuyang level. Habang ang isang maliit na langgam ay ipinapakita na, gumagapang malapit sa kanyang kamay, isang langgam ang kumagad sa kamay ni Yonit, na nagdulot sa kanya na magreaksyon na may isang nagulat, aray. Habang nararamdaman niya ang kirot, si Yonit ay umupo ng galit, sinasaway ang langgam. Lintik na langgam, tinatawanan mo ba ako? At nagtatanong kung tinatawanan siya nito dahil sa takot sa Sword Emperor. Teka muna, isang langgam. Mental na nakikipagtalo si Yonit kung ang isang langgam ay makakaatake sa Sword Emperor, ang langgam na katatapos niya lang na makita, nagtapos na walang sinuman na may kasanayan tulad ng Sword Emperor ang magpapababa ng kanyang bantay. Ang mga paa ni Yonit ay ipinapakita habang siya ay nagsisimulang tumayo, isang thought bubble ang nagpapahiwatig ng isang bagong plano na nabubuo, na nagsasabing, sa kasong iyon, si Yonit ay nakatayo na may isang may kumpiyansa, malawak na ngiti, nakabuo ng isang bagong diskarte, nagdeklara, kailangan ko lang siyang mapababa ang kanyang bantay. Ang isang panlabas na shot ay nagpapakita ng kadakilaan ng mga tradisyonal na gusali sa ilalim ng isang malinaw na kalangitan, itinatakda ang entablado para sa sparring match sa bukas na courtyard. Ang isang overhead view ay nagpapakita ng Sword Emperor at iba pang mga manunood na nagtipon sa malaking paved courtyard na may mga dahon na dahan-daang nahuhulog sa hangin. Ang Sword Emperor ay nakatayo na ang kanyang likod ay sa manunood, espada sa kamay, habang si Yonit ay nakatayo sa isang distansya, mga kamay na nakakapit,
mukhang nag-aatubili sa kabila ng mga hamon ng Sword Emperor. Tinutukso ng Sword Emperor si Yoneth na may isang nagtatanong kung bakit siya nag-aatubili pa rin na umabot sa kabila ng maraming handicaps na ibinigay, nagtatanong sa kanyang naunang diwa. Si Yoneth ay nakatayo na handa, ngunit sa loob-loob na kinikilala ang napakalaking presensya ng Sword Emperor, iniisip, mas hindi ka panipaniwala siya kaysa sa naisip ko ngayong nakaharap ako sa kanya ng malapitan. Ang Sword Emperor ay naglalabas ng makapangyarihang lila na enerhiya, mukhang walang talo, na humahantong kay Yoneth na magtapos, hindi ko makita ang anumang opening sa kanyang depensa. Inimagine ni Yoneth ang isang senaryo kung saan nagsisimula ang sparring ng walang tatlong atake handicap, visualizing ang kanyang sarili na mabilis at ganap na natalo ng Sword Emperor. Si Yoneth ay inilalarawan na brutal na sinuntok ng maraming beses nang hindi nakikita na mga puwersa na may pulang impact marks na nagpapahiwatig ng isang nakapipinsola at masakit na naiisip na pagkatalo. Ang isang nalulungkot na si Yoneth ay nakatingin sa ibaba, mga butil ng pawis sa kanyang mukha, internalizing ang horror ng naiisip na senaryo, iniisip, nakakatakot iyan. Si Yoneth ay nakatayo ng may kumpiyansa, kinukumpirma ang kanyang strategic thinking, na nagsasabing, ngunit pinayagan niya ako na magkaroon ng tatlong atake muna. Ito ang core ng aking plano mula sa simula. Ang isang close-up ay nagpapakita ng kamao na kumikinang sa enerhiya habang naghahanda siya para sa kanyang unang galaw, nagpapahiwatig ng napipintong simulan ng kanyang opens iba. Ang Sword Emperor ay masusing nag-oobserba, napapansin na ibibigay niya ang kamay na dating nagpoprotekta sa kanyang mukha at nagtataka na may nakatuon na mga mata. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Si Yoneth at ang Sword Emperor ay nakatayo sa tapat ng bawat isa sa malawak na courtyard, nakaposisyon para sa labanan, isang sandali ng katahimikan bago magsimula ng tunay ang aksyon. Ang isang close-up ay nagpapakita ng kanang paa ng Sword Emperor na mahigpit sa lupa, sumusunod sa kanyang handicap habang ang mga paa ni Yoneth ay nakikita rin, kinukumpirma ang setup. Si Yoneth at ang Sword Emperor ay nakaharap sa bawat isa ng direkta, parehong may matindi na mga pagpapahayag, handa na magsimula ang sparring match. Isang lalaki na nag-oobserba ang nagtanong sa mabagal na paglapit ni Yoneth ng walang footwork, na tinatawag itong bastos. Ngunit ang babae sa tabi niya ay nagmumungkahi na magtiwala sila kay Yoneth at obserbahan ang sitwasyon. Ang babae, kitang-kitang stressed, ay nag-iisip na si Yoneth, sa kabila ng pagiging isang troublemaker, ay hindi kikilos ng walang dahilan at tumutukoy sa kanya bilang ang batang iyon. Habang ang isang lalaki ay nagtanong, "Aking lady," nakatingin sa Sword Emperor, nagtapos ang babae sa kanyang mga saloobin, naniniwala na si Yoneth ay malamang na seryoso tungkol sa pagpanalo laban sa Sword Emperor. Ang Sword Emperor na may isang mahigpit na pagpapahayag ay nagpapaliwanag ng kanyang desisyon na payagan si Yoneth ng tatlong atake muna, na nagsasabing ito ay dahil, gusto ko na gawin mo ang iyong pinakamahusay. Si Yoneth na mukhang napigilan ay sumagot lamang, "Sir," sa naunang katanungan ng Sword Emperor tungkol sa kanya na binabaliwala ang konsiderasyon na ipinapakita. Ang mata ni Yoneth ay kumikinang na asul na may resolusyon habang sa loob-loob na nagdeklara na hindi pa niya nagamit ang kanyang unang atake pa habang ang mata ng Sword Emperor ay kumikinang na pula bilang tugon. Si Yoneth ay nagsimula ng isang mabilis at makapangyarihang atake na ipinahiwatig ng mga motion lines at isang dynamic na sound effect na nagpapahiwatig ng simulan ng kanyang plano na opens iba. Si Yoneth ay nagsagawa ng isang kickboxing low kick sa Sword Emperor na naglalabas ng asul na enerhiya na nagpilit sa Sword Emperor na magreaksyon sa close quarters. Nakikita ko, ang Sword Emperor ay napagtanto na ang diskarte ni Yoneth ay sinasadya na lumapit sa kanya, sa gayon sinasara ang paggalaw ng kanyang espada. Mula sa isang overhead perspective, ang Sword Emperor ay higit pang nauunawaan ang layunin ni Yoneth na makakuha ng isang kapaki-pakinabang na distansya laban sa isang kalaban na hindi gumagamit ng sandata. Nakatuon sa kanyang kanang paa, ang Sword Emperor ay sa loob-loob na nagpapatunay muli ng kanyang pangako na hindi ito aalisin mula sa lupa. Kinikilala ang galaw ni Yoneth bilang isang praktikal na plano na nagtatarget sa kanyang kahinaan. Ang Sword Emperor ay nag-oobserbo ng kahandaan ni Yoneth na baliwalain ang pagmamataas o pamamaraan upang makamit ang tagumpay, nagtataka kung ito ang kanyang pagkahilig. Habang si Yoneth ay kumikinang sa determinasyon,
Ang mata ni Yonat ay kumikinang na asul, naglalabas ng matinding enerhiya habang hinahawakan niya ang kanyang kamao at nagdeklara na may matindi na determinasyon, malayo pa ako sa pagtatapos. Si Yonat ay naglunsad ng isang malakas na hook na may isang kumikinang na asul na suntok patungo sa Sword Emperor, nagdeklara, hindi pa ako tapos. Hinaranggan ng kamay ng Sword Emperor ang fainting punch ni Yonat, ang kanyang mga mata ay malawak habang napagtanto niya, isang feint. Ang paa ni Yonat, kumikinang na asul sa enerhiya, ay tumama sa lupa na may napakalaking puwersa, nagbubunyag ng isang Muay Thai technique. Ang malakas na Muay Thai kick ni Yonat ay binasag ang lupa sa epekto, nagpapakita ng puwersa ng kanyang atake. Si Yonat ay nagsagawa ng isang plum clinch sa Sword Emperor, humahawak sa kanya sa isang malapit na yakap na may naglalabas na asul na enerhiya. Ang mga mata ng Sword Emperor ay lumawak sa pagkabigla habang siya ay sumisigaw, "Biano?" Sa clinch, ang Sword Emperor ay napagtanto ang kanyang disadvantaged position. Hindi ko magagamit ang aking kanang binti at kaliwang kamay, at nasa sitwasyon ako kung saan kailangan kong gamitin ang espada upang harangan ang low kick mula sa ibaba. Ang Sword Emperor ay sa loob-loob na nagbigay ng pagkatalo, napagtanto na sa gayong close combat, walang espasyo upang harangan, at hindi kahit ang Sword Emperor ay makakaharang nito. Si Yonat ay nagpalabas ng isang makapangyarihang lila na enerhiya na atake sa close range, tinamaan ang dibdib ng Sword Emperor. Isang napakalaking lila na enerhiya na pagsabog ang sumabog mula sa gitna ng courtyard, itinutulak pabalik ang mga nakapaligid na manunood. Ang Sword Emperor ay nakatayo na nalulula sa lila na enerhiya, ang kanyang mga kamay ay hawak ng nagdedepensa, tila hindi naapektuhan ng malakas na atake ni Yonat. Ang babae na manunood ay huminga ng malalim, tumatawag, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Si Yonat ay nakahiga na natalo at nasugatan sa lupa sa gitna ng sirang debris habang may isang tao ang sumisigaw, "Yonat!" Ang isang putik ng dugo ay nakolekta sa lupa na sinamahan ng isang sound effect na nagpapahiwatig na si Yonat ay nagkaroon ng isang makabuluhan na pinsala. Si Yonat ay nakaupo laban sa isang sirang pader, dumudugo at nasasaktan. Nagtataka kung nagdusa siya ng panloob na pinsala at napapansin na ang sakit ay mas masahol kaysa sa panlabas na sugat. Si Yonat na may dugo sa kanyang bibig at isang nalulungkot na pagpapahayag ay nagtatanong kung ano ang nangyari, nagtataka kung bakit ang kanyang dapat na perpektong plano ay nabigo. Naalala ni Yonat kung paano ang kanyang knee kick ay malapit ng tama ang Sword Emperor sa panahon ng kanilang close quarters combat na nagpapahiwatig ng huling sandali bago ang kanyang pagkatalo. Si Yonat na dumudugo at nakaupo laban sa isang sirang pader ay tinanong ng isang hindi nakikita na individual kung ayos siya. Kung saan sumagot siya, "Ayos lang ako, sir." Nag-iisip si Yonat tungkol sa kanyang pagkatalo, nagpapahayag ng kawalan ng paniniwala sa pagiging ipinadala na lumilipad sa isang tama lang pagkatapos magsalita ng may kumpiyansa at humihingi ng paumanhin sa Sword Emperor, inaamin, "Talo ko." Ang mga manunood ay nagreaksyon na may pagkabigla at pagkalito habang si Yonat ay nakahiga na natalo sa courtyard, paulit-ulit sa kawalan ng paniniwala, natalo siya. At ano? Nilinaw ng Sword Emperor ang kanyang hindi inaasahang galaw, na nagsasabi sa isang hindi nakikita na nagtatanong. "Naramdaman ko ang isang banta at likas na ginamit ang aking kaliwang kamay." Ang isang flashback ay nagpapakita ng Sword Emperor na may kumikinang na mga mata at isang aura na tumama sa isang makapangyarihang martial arts stance gamit ang kanyang kaliwang kamay, nagha-highlight ng galaw na katatapos niya lang banggitin. "Hindi ko rin gagamitin ang aking kaliwang kamay." Idineklara ng Sword Emperor, "Ito ang iyong tagumpay." Na nagdulot kay Yonat na magreaksyon na may isang nagulat, umaasa ng ngiti at magtanong, "Talaga?" Ang Sword Emperor ay nakaupo sa tabi ni Yonat, ipinaliwanag na ang pagiging isang martial artist ay tungkol sa pag-alam kung paano patunayan ang sarili sa mga kakayahan, nagpapahiwatig na ang mga aksyon ni Yonat ay wasto. Ang Sword Emperor ay naglagay ng isang nagpapatunay na kamay kay Yonat, pinatunayan na magagawa niyang harapin ang mga trick ni Yonat kung siya ay mas malakas. Si Yonat ay tumayo sa tulong ng Sword Emperor, nag-aalok ng isang taos-puso na salamat sa nakatatanda na martial artist. Na may isang mahina na ngiti at dugo sa kanyang bibig, si Yonat ay tumawa ng mahinahon at inulit, "Salamat."
Ipinagpatuloy ni Janet ang pagpapahayag ng kanyang pasasalamat, idinagdag, maraming, na may isang maliit, nagpapahalaga ng ngiti sa kabila ng kanyang mga pinsala. Ang babae na manunood at ang lalaki na nakatayo sa tabi niya ay nanunood sa eksena, parehong kitang-kitang nagulat at nag-aalala.